po yan, pero lalaktawin po natin. One day, ang sabi po dyan, no, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Saan po nangyari to? Sa second heaven. Ang sabi po, ang Bible po, meron po siya sinasabing verse 7, ito po yung kung saan po nandiyan ang ang between, ang araw, nandiyan po, yan verse 7 po yan. Ang second heaven, ito po yung courts of heaven, na nandiyan po nakakapasok po si Satanas at kanyang mga kampon. Actually po dyan po yung spiritual battle para akusahan po tayo. Kung kayo po yung nag-attend po sa ating eschatology, yung pagtuturo ko po ng about end times, in the book of Revelation, sa last days, ibabagsak si Satanas mula po dito sa second heaven na ito, na ngayon, nandito po siya during this time, na panahon po ni Job. Nang sabi po diyan, ang mga angels ng Lord at saka po si Satan, no, nagpakita po kay Lord. Di ba natatakot sa Satan kay Lord? Opo. Pero dito po sa second heaven, hindi po nakatodo ang glory po ng Lord dito. So pwede po silang kaya dito po itong spiritual battle. Kapag ikaw ay nagpipray, nananalo ang mga angels mo. So, I do not want to dito, no? Baka siguro merong time na lang na-explain ko po itong subject na ito about the courts of heaven. Verse 7, sabi niyan, the Lord said to Satan, where have you come from? Saan ka galing, Satanas? Sabi niya, no? And then, anong sabi po ni Satanas niya? From roaming throughout the earth, going back and forth, no? Parito, paparoo kanya. And then sabi po ni Lord sa kanya, have you considered my servant Job? Napansin mo ba yung aking lingkod na si Job? There is no one sabi niyan, there is no one on earth like him. He is blameless, upright, a man who fears God and shuns evil. Ano pong sagot ni Satanas? Does Job fear God for nothing? Matatakot ba si Job sa iyo dahil lang sa wala? Ang sabi po ni Satanas. And then, sabi po niya dyan, nagpatuloy po ang speech ni Satanas dito, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? Binigyan mo siya ng hedge or a wall of protection. Sa ibang salin po, binigyan mo siya ng wall of protection. At lahat ng meron niya, galing sa iyo, pinagpala mo siya. Sabi diyan, you have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now, ang sabi mo ni Satanas, stretch out your hand and strike everything he has and he will surely curse to your face. Tingnan niyo po kung gaano kabastos si Satanas. Tanggalin mo lahat kanya sa kanya. Yung lahat ng blessing mo, tingnan ko lang kung di ka sumpain sa pagmumukha mo. Sabi po ni Satanas dito. No? And then, ang sabi, si Lord naman po, kalmado lang siya. Sabi niya, the Lord said to Satan, very well then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger. Sabi niya, ikaw na, sige, nasa kapangyarihan mo na, pero wag mong sasaktan si Job. So ito po ang sinabi po ng Panginoon. Then Satan went out from the presence of the Lord, umalis na po siya. One day, sabi po dyan sa verse 13, habang pong nagse-celebrate, no, nag-iinuman ang mga anak ni Job sa panganay niyang anak, ang sabi po dyan, no, a messenger came to Job. Biglang may dumating pong messenger, servant ni Job. The oxen were plowing, sabi po dyan, and donkey were grazing nearby. The Sabaeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Sabi niya, boss, alam niyo, dumating yung mga Sabaeans, kinuha yung, habang nag-ano po yung mga donkey, tsaka po yung oxen ninyo, kinuha po, pinagpapatay ang lahat ng mga servant nyo. Ako lang po yung nabubuhay. And then sabi diyan, sa verse 16, tingnan niyo po kung gaano kabilis to. While he was still speaking, nagsalita pala itong first servant na ito na siya lang ang nabuhay. Another came, sabi dito, another messenger came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants. I am the only one who has escaped to tell you. So nagsusumpo pala ito, boss, yung mga Sabaeans, sinakaw yung mga pinatay yung mga servant. Tapos ito, nagsasalta pa. Bilang nagsalta, boss, meron pong apoy mula sa langit. Tinupok po ang lahat ng mga tupa mo at saka mga servant mo. Ako lang ang natira.
Ang sabi po dyan, and then sa verse 17, while he was still speaking, pangatlong trahedya po ito, nagsasalita pa ho yung pangalawang servant, another messenger came and said, sabi niya, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. So nagsasalta pa yung isa, dumating yung isang servant na pangatlo, sabi niya, dumating po yung mga Chaldeans, no? Nakagrupo silang ng 3, ninakaw po lahat ng mga kamelyo nyo, sabi niya, they put the servants to the sword, pinatay po lahat ng mga likod nyo, ako lang po ang natira, sabi na naman dyan. Sabi sa verse 18, while he was still speaking pa rin, yung pangatlong servant, yung pangapat na servant, dumating siya dito, sabi niya, suddenly a mighty wind, sabi niya, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house. Sabi niya, when suddenly a mighty wind swept in the desert and struck the 4 corners of the house, it collapsed on them and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you. So nagsasalta po yung pangatlong servant. Itong pangatlong servant, ang sabi niya, Boss, sabi niya, yung mga anak mo habang nagse-celebrate sa panganay mong anak, lahat po sila, nandoon po sila, pero mayroong malakas na hangin. Siguro po ito po, hipo-hipo, no? Na makita po natin, binagsak niya ang bahay, lahat sila namatay. So itong pang-apat na servant, siya lang po ang nabuhay. So 4 na servant lang po ang nabuhay. Yung 10 anak niya namatay. Kung isipin niyo po ito, no? Siyempre po, hindi po magsusumbong ang servant dito na mabagal ang pagsasalita. Hindi niya sasabihin, boss, excuse me, yung 10 anak mo namatay. Nagmamadali po yan. Kaya kung papansin niyo po ang lahat ng mga 4 na trahedyang yan, wala pa pong 1 minute. Kapag si Satanas nagkaroon po siya ng pagkakataon, binigyan po siya ng permission, isasagad po niya. Bakit nagtira po siya ng mga buhay? Para po i-report kay Job. Alam niyo po, kapag nakakatanggap tayo ng bad report, nanlulumo ho tayo, hindi ho ba? Nadidepress po kung minsan ho tayo. Natatakot ho tayo. Gusto talagang si Satanas po ay isagad si Job upang sumpain ang Diyos. Pero ano ang naging reaction ni Job? Ano pong first point natin? No, hindi po nagkasala si Job pero winorship niya ang Lord. Nasa verse 20-21 po yan ng Job chapter 1. Ang sabi po dyan, Job stood up and tore his robe in grief. No, tumayo po siya, pinunit po niya ang kanyang damit, then he shaved his head, kinalbo po niya ang kanyang ulo, and fell to the ground to worship. Napakatindi po nito. Yung mamatayan ka lang po, mawalan ka lang ng trabaho, ang sakit po. Ito po, lahat ng kabuhayan ni Job. Yung mamatayan ka ng isang mahal sa buhay, masakit na po. 10 anak, sabay-sabay na wala. 4 na trahedya, sa loob ng 1 minuto lang, nawala po lahat. But then Job learned na talagang mag-worship pa kay Lord. Verse 21, he said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I live. The Lord gave me what I had. The Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hubad akong dumating dito sa mundong ito, hubad din akong aalis. Alam niyo ho ba yun na lahat tayo ipinanganak na walang dala. Mamamatay po tayong walang madadala. Amen. Meron na ho ba kayong nakitang linibing na kasama po yung bahay niya, yung kotse niya? Ako po, meron po nakita mga laruan. Laruan na bahay, laruan ng sasakyan sa mga Chinese. Kasi daw po para pa sa kabilang buhay, meron na siyang bahay, meron ng diligane, bayang dagol. No? Ito po yung wala tayong madadala. Ano man ang meron ho tayo ngayon, kahit sabihin mong pinaghirapan mo yan, hindi mo yan mapapaghirapan kung hindi ka binigyan ng kalakasan ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Isang ugat mo lang na pumutok sa ulo mo po, wala kang magagawa, kapatid. Ang buhay po natin, hawak ng Diyos. Kaya si Job po, sabi dito, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Diyos. And then sabi niya ho dito, hindi nagkasala si Job na hindi po niya pinaratangan ang Diyos ng mali.
Kumisa po makakaranas tayo ng pagsubok sa ating buhay. Lord, bakit? Nag-a-attend naman ako ng 2 p.m. sa church. Nakakaantok nga, Lord, at pinagtitiisan ko nga yung pastor. Pero bakit nangyari sa akin to, Lord? Kung minsan ang babaw po natin. Pero learn from this, sa sinabi po ni Job, hindi po niya sinisi ang ating Panginoon. Unimaginable po yung nangyari kay Job, no? Po ito, matindi po. Hindi lang po ito basta pagsubok, trahedya po talaga. Hindi siya basta pagsubok. Kaya nga po, sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances. Bakit po? For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ano man pong pagsubok po natin, magpasalamat po tayo. Hindi tayo magpapasalamat kung meron kang cancer. Lord, salamat sa cancer. Salamat po, Lord, gutom kami. Salamat, Lord, namatayan ako. Hindi po. Ang sinasabi ng Lord dyan, kahit anong problema mo, magpasalamat ka sa loob, sa sitwasyon mong yan dahil ang Diyos hindi kanya pababayaan. Amen. I've learned this, 17 and a half years na po akong nagda-dialysis. Bukas po may dialysis na naman po ako. I've learned during the first, talaga pong, nandun po yung kung minsan gusto mong magreklamo. On the 3rd year, nagreklamo na po talaga ako sa Diyos na hospital po ako kagad. Nagkakaroon po ng open door si Satanas kapag nagre-reklamo ka. Buhat po noon, on the 3rd year of my dialysis, natutunan ko na pong kahit masakit po ang pakiramdam ko, natutunan ko na pong, Lord, salamat po, thank you, buhay pa po ako. At pwede mo pa akong gamitin, Panginoon. Kaya sabi po niya dyan, ito po yung sinasabing, be thankful in all circumstances. Mahirap po ba? Mahirap po, pero iyon ang tunay na pananampalataya. Na kahit mahirap po ang sitwasyon po natin, kahit matindi ang problema po natin, matutunan po nating magpasalamat sa Diyos. Yun po ang tunay na pananampalataya. Madali pong magpasalamat sa mga blessing, pero magpapasalamat ka kaya sa mga problema. Ito po, sabi dyan, this is God's will for you. Ito ang kalooban ng Diyos na mapagpasalamat pa rin po tayo kung tayo talaga ay na kay Kristo. Lahat po ng mapagpasalamat magsabing, praise the Lord. Amen. So unfailing faith is praising and thanking the Lord even in the midst of troubles. Kung meron kang tunay na pananampalataya na hindi nagfe-faith, magpupuri ka sa Panginoon kahit sa gitna ng mga problema. Amen. Kahit po i-allow ng Lord ang trahedya, kahit sa gitna po ng trahedya, magpapasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Number 2, Job had unfailing faith in God because Job held on to his faith even when he was afflicted with painful sores. So hindi pa po tapos ang problema ni Job. Dito po sa ating second part, makikita po natin dito, binigyan po siya ng mga masasakit na mga sugat. Sabi po ng mga Bible scholars, maaring itong mga boils ito ay malalaking pigsa. Mula po sa ulo hanggang talampakan. Nagkapigsa na ho ba kayo? Andiyan, may itong yamo kay buldit ang nakasakit. Siya po, punong-puno siya ng pigsa. Mukha na po siyang pigsa. So ito na naman po, sa chapter 2 na ho tayo. Sa chapter 2, 1-6, makikita po natin dito, nagbalik na naman si Satanas. Sabi ng Lord, Job, na-consider mo naman yung aking kaya yan, nagpupuri pa rin sa. Sabi po ng Lord dyan, tignan mo si Job, wala siyang katulad. There is no one like him. Sabi dito sa verse 3. And he is blameless, upright, a man who fears God and shuns evil. And he still remains his integrity, sabi ng Panginoon, though you incited me against him to ruin him without any reason. Ang sabi ni Satanas, skin for skin. Balat sa balat, ang sabi po niya. Ang sabi diyan, Satan replied, a man will give all he has for his own life. Gagawin lahat ng tao para sa kanyang buhay, para sa kanyang health. Alam niyo po, noon pa man, more than 3,500 years ago, ganito na ang buhay ng tao. Kapag nagkasakit siya, gagawin niyang lahat para mabuhay po siya. Sabi ni Satan, ang tao gagawin niyang lahat para sa kanyang buhay. But now, sabi niya sa verse 5, stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. Sabi niya, bigyan mo siya ng karamdaman kung di ka niya sumpain sa pagmumukha mo. Pinayagan na naman po siya ni Lord. Kung minsan di ko pa Lord, bakit mo pinayagan?
Akala kong righteous si Job. Maganda naman ginagawa niya. The Lord said to Satan, very well then, he is in your hands, but you must spare his life. Huwag mo siyang papatayin. Sige, nasa kamay mo na, huwag mo siyang papatayin. Pagdating po sa verse 7, basahin po natin. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful, hindi lang po basta mga sugat, kundi po painful sores, masasakit na sugat, no? Mga pigsa nga ho ito mula ulo hanggang talampakan, hindi na po siya nakakatayo. Kasi po kung meron kang mga sugat na masakit na mga pigsa po sa talampakan, hindi mo alam paano ka hihiga, uupo dahil nakapaikot ka mukha. Si Job po, mukha po siyang mukha po siyang pigsa. No, nakakatawa man, pero yun po talagang mukha niya. Kaya nga po, mababasa natin mamaya po dito, o sabihin ko na lang po para hindi na lang humaba, makikita niyo po nung dumating po ang kanyang mga kaibigan po, malayo pa lang ho, nanahimik na po sila at hindi po sila nagsalita for 1 week. At pinunit po nila nila, umiyak po sila dahil hindi nila maitsurahan yung kaibigan po nila dahil hindi na siya mukhang tao sa mga sugat na nakabalot po sa kanyang ulo, mukha, palibot ng kanyang katawan hanggang talampakan. So binigyan po si Satan, in-afflict po si Job ng painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Verse 8, then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. Dahil sa sobrang sakit po, kumukuha po siya ng basag na, na paso, ng palayok po. Ini-scrape po niya yung mga sugat niya. Grabe po, no? Kasi po masakit talaga yung pakiramdam niya ho dito. And then, ang sabi, his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Na nanghawakan ka ba sa integridad mo? Nanghawakan ka ba sa Diyos mo? Curse God and die. Alam niyo po, nagsawa na po siguro ang kanyang asawa. Matalino po si Satan, no? Hindi niya pinatay yung kanyang asawa. Kasi po yung asawa niya bungangera. Ganun na nga ang kalagayan po nila, gusto niya mamatay na si Job. Palagay ko po sa ilang araw, hindi na tumatayo nga si Job, pwede mo kong bigyan ng tubig, ng pagkain, pwede mo kong tulungan na ganito, tumayo, ganyan. Hindi, nagsawa na po siguro yung misis niya. Kasi nga hindi na makakilos si Job, masakit po ang kanyang pakiramdam, buong katawan. Yung nga lang pong masakit yung pakiramdam mo dahil sa lagnat, trangkaso ka, sakit, hindi ho ba? Ito po talagang kumikirot po lahat. Siguro yung asawa niya, nagsawa po siyang nagsiserve sa kanya, sabi niya, mini-maintain mo ba yung integridad mo, yung reputasyon mo? Sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na lang. Ano pong sabi ni Job? Oo nga, no? Hindi po, sabi po niya, he replied, you are talking like a foolish woman. Para kang hangal na babae, sabi niya. Shall we accept good from God and not trouble? Mabubuting bagay lang bang tatanggapin natin sa Diyos at hindi yung mga ganitong pagsubok? In all this, Job did not sin in what he said. Hindi nagkasala si Job sa anumang sinabi po niya. Alam niyo po yung gap dito between dun sa mga 4 tragedies nung una, between dito sa nagkaroon siya ng matinding karamdaman si Job. Wala pong nakasulat sa Bible kung ito ay 1 day or months or years. We don't know. Pero kahit gaano kahaba po ang gap po nito, yung pong pain na namatay ang kanyang 10 anak, wala na po silang makain, walang hanap buhay, hindi po agad mawawala yun. Kaya masakit pa rin kay Job, masakit pa rin yung nagluluksa pa lang ho sila, meron na namang bagong problema. Pero hindi po nagsalita ng kasalanan si Job. Now, dito po sa point number 3, medyo magugulat po kayo dito sa ginawa po nating point. Kasi dito, Job had unfailing faith in God because Job repented when he realized his sin when God spoke to him. Kung minsan po kasi ang alam natin, si Job was a righteous man. Yung po alam natin, verse 1 and 2. Pero hindi natin alam, pagdating po ng chapter 3 hanggang chapter 41, hanggang 42 po ang Job. May mga diskusyon po dito ang kanyang 3 kaibigan na si Eliphaz, si Bildad at saka po si Zophar.
na sinasabi po, instead ay comfort si Job. Job, siguro may kasalanan ka, magsisi ka, ganito. Ba't mo sinusumbatan ng Diyos, ganyan-ganyan po. Nag-aaway po sila, nagdebatihan po sila. Meron po silang pang-apat pang kaibigan dyan. Sa bandang huli siya po nagsalita, pinakabata sa kanila, si Elihu. Sinermonan po silang lahat. So makita po natin dyan na dumating yung mga kaibigan niya na instead na i-comfort, kinondemn si Job using the word of God. Kaya nagalit po ang Diyos sa kanila sa bandang huli. So makita po natin, nagrepent. Ano ba yung naging kasalanan ni Job? Ito po yung titignan ho natin na ano ang naging kasalanan ni Job. Akala ko, pastor, sabi ng Diyos, blameless siya. Akala ko, pastor, sabi ng Diyos, upright siya, he shunned evil. Tignan po natin ang buong kwento, bakit po nasabi po ng Diyos yun. Dito po sa makita po natin, bakit pinayagan po ng Diyos ang lahat ng pagsubok nito kay Job. Pero mababasa po natin sa Word of God, the righteous is blessed, the righteous is protected by God. No? Pero kay Job, parang baligtad. Parang baligtad. Tingnan niyo po, Proverbs 10:3, the Lord does not let the righteous go hungry. Gutom na gutom po sila, wala na silang makain. Wala po yung ari-arian po nila. Proverbs 10:9. No, whoever walks in integrity walks securely. But whoever takes a crooked path will be found out. Now, sabi ng Lord, merong integrity si Job din. Pero bakit, ano nangyari kay Job? Bakit kumukontra ito sa mga pangako ng Diyos sa Bible? Proverbs 10:16, the wages of the righteous is life, but the earnings of the wicked are sin and death. Kung righteous si Job, life ba yung namatay yung 10 anak niya? Ito po yung mahirap na i-reconcile sa kwentong ito ni Job at saka sa buong Bible kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya nga po may mga preachers po ngayon sinasabi nila na yung God of the Old Testament ay masama daw. Iba daw yung God of the Old Testament sa New Testament. Huwag niyo po paniwalaan, demonic po yun. Hindi lang po nila naintindihan o nagpapagamit lang po sila kay Satanas. Pareho po yung Diyos ng Old Testament to New Testament. Kung wala pong Old Testament, hindi mo maintindihan kung bakit may New Testament. Hindi mo maintindihan kung bakit dapat ipako sa krus si Kristo. Kaya hindi mo maintindihan bakit nag-o-offer po sila ng you can never understand New Testament without understanding first the Old Testament. Kaya wag niyo pong paniwalaan yung mga yung sinabi po nila, si Yahweh daw ay darkness. Alam niyo po, hindi po darkness si Yahweh. Kaya nga po, isa po sa nagpakita siya na parang darkness po siya, kina Moses sa mga Israelita, kasi po, ang liwanag ng Diyos, mas maliwanag pa sa laser beam. Kung hindi niya ibabalot ang sarili niya with dark clouds, mamamatay ang lahat ng tao. Ganun po katindi ang liwanag ng Diyos. Milyong araw po ang liwanag ng Diyos. Kaya kailangan niyang ibalot ng darkness, but it doesn't mean na masama ang Diyos o dark ang Lord. Ano sabi sa Psalms 27:1? The Lord is my light. Yahweh is my light. Yung pastor na yun hindi nagbabasa ng buong Bible. Kumukuha lang siya ng verse para sirain ang Bible. Ano po siya? Pakawala ni Satanas. Maganda nga, marinig niya ako. No? Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Noon po, matinu-tinu naman yan. Pero ngayon, parang kailangan naman pong tasahin na naman siya. No? Yung iba, mukhang hindi nyo ko kilala. Mas maganda hindi nyo na siya kilala. Okay, ito po yung mga pangako ng Lord, yung righteous dapat pinagpapala, iniingatan. Proverbs 10:24, what the wicked dread will overtake them, what the righteous desire will be granted. Righteous po si Job, pero desire ba niyang mawala ang lahat ng kanyang mga anak, mamatay ang lahat ng kanyang mga anak, mawala ang kanyang, hindi lang po ang anak niya mga namatay. I think siguro kahit 1,000 servants namatay po. Marami pong servants si Job. Maraming tao po ang namatay ho dito. Sabi po sa Psalms 112, 1-3, praise the Lord, blessed are those who fear the Lord. Di ba, ang sabi po ng Lord, Job feared God. And then, blessed are those, pinagpala daw yung may takot sa Diyos. Pinagpala ba yung nawala ang lahat ng ari-arian?
Namatay ang lahat ng servant, 4 lang yung natira. Namatay yung 10 anak in span of 1 minute. Ano yung dahilan ng Diyos dito? Sabi po dyan, who find great delight in His commands, their children will be mighty in the land. Paano naging mighty in the land ng kanyang mga anak? Namatay nga. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Alam niyo po, kung di po na, kaya this afternoon, we need to understand ano ang ginawa po ng Diyos dito. Mayroon pong matinding plano ang Diyos dito. No, marami pa pong verses, no, sabi po sa Deuteronomy 28:2, all these blessings will come on you and accompany if you obey the Lord your God. Di ba obedient si Job? All these blessings, sabi po ng Lord, ay para sa, anong nangyari kay Job? Lord, bakit mukhang, excuse me po, mukhang iba ang ginawa mo kay Job sa pangako mo? Nagsinungaling ba ang Diyos? Nagsinungaling ba ang Diyos dito? Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Good things ba yung mga nangyari kay Job? Willing and obedient naman si Job. Lord, anong nangyari dito? Maging sa New Testament, Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Pinagpala daw yung nauhaw, no, at nagugutom sa katuwiran. They will be filled. Na-filled ng grief, sorrows, trouble si Job. Pero sabi po dyan, hanggang si Lord Jesus sa Matthew 5, pinagpala yung gusto po nilang matuwid na buhay. Alam niyo po, ito po dapat natin unawaan dito. Noong dumating po si Satanas sa harap po ng Panginoon, in fact, before the time began, alam na po ng Lord kung anong sasabihin niya kay Satanas. Hindi siya pumili, ay nandito si Satanas, sino kaya ang pagtitripan ko sa mundo? Si Job. Hindi po nagtrip-trip ang Lord dito. Lahat ng ginagawa po ng Diyos, meron pong dahilan. Lahat ng bagay na nangyayari po sa buhay po natin araw-araw, merong dahilan. Lahat ng ginawa ng Diyos, pati po yung alikabok, maliliit na mga kuto o numan po yan, meron pong dahilan ang Diyos. Hindi po yan na, ay basta gusto ko lang napagtripan si Job. Tignan ko nga kung ano. Nakakatakot po kung ganito natin interpret ito kasi araw-araw sasabihin mo, Lord, wag mo akong pagtripan. Di ba kung ganyan po ang Diyos nakakilala mo? Kung ganito mo unawain ito, Lord, wag mo akong pagtripan. Wag mo akong iano kay Satanas. Lord, please, wag ganon. Alam niyo po, merong purpose ang Lord. Hindi ang Diyos po ay napakatalino. Hindi siya gagawa ng walang dahilan. Proverbs 10:4, sabi diyan, the Lord has made everything for its purpose. Lahat ng ginawa ng Diyos, merong purpose, ang sabi po diyan. Even the wicked for the day of trouble, ang sabi po diyan. Kahit yung kamatayan ng sama-sama, may purpose pa rin ng Lord. Ecclesiastes 3:1, there is time for everything and a season for every activity under heavens. Sabi diyan, may panahon ang lahat ng bagay. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Merong purpose po ang Lord. Sabi po sa Ecclesiastes 8:6, for there is time and a way for everything, although man's trouble lies heavy on him. Parang si Job po ito. Merong time and a way for everything. Merong purpose, merong time ang lahat. Kahit na merong matinding pagsubok na mabigat ang isang tao. Sa Romans 8:28, di ba sabi dito, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ano man po nangyayari sa buhay po natin ngayon, merong purpose ang Lord. Yung nangyari po sa buhay ni Job, merong pong purpose. Pastor, ano ang purpose ng Lord kay Job? Di ba blameless siya, upright siya, he feared God, he shunned evil. No, meron po siyang integrity, itong mga character na ito, para po siyang perfect believer, si Job. Pero bakit inalaw ng Lord yun na kumukontra sa mga pangako niya na kang isang taong matuwid, pinagpapala, iniingatan? Dahil po merong ang purpose ang Lord. Sabi niyo po, purpose. Lahat po na nangyayari sa buhay natin, merong purpose ang Lord. Makikita po natin dito, sabi nga sa inyo kanina, pag binasa niyo yung chapter 3 hanggang chapter 41, lumabas na po yung sa puso ni Job. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
makikita na po natin yung tunay na pagkatao ni Job. Kasi po pwede kang maging righteous sa ginagawa mo panlabas. Kaya sabi ng Lord, di ba righteous? Sabi ng Lord, di ba pastor sabi ng Lord, righteous siya? Opo, pero hindi sinabi ng Lord, righteous siya by heart. Sinabi niya kay Satanas, pastor, righteous siya? Opo. Kasi si Satanas, ang nakikita lang niya panlabas. Maganda ang ginagawa mo, nagpe-pray ka, righteous ka sa paningin ng tao, righteous ka maging sa paningin ni Satanas at ng mga demonyo. Ang nakakaalam lang ng puso ng lahat ng tao, walang iba kundi ang Diyos lang. Kaya dito makikita po natin, pinalitaw po ng Diyos kung ano ang nasa puso ni Job. Baka ngayon nyo lang po ito narinig. No, makita po natin dito, di ba sabi ko sa inyo, nag-uusap sila ng kanyang mga kaibigan, si Eliphaz, si Bildad at saka si Zophar. Dito po sa chapter 12, lockdown na po tayo kasi kung gusto nyo pong chapter 3 tayo tapos hanggang chapter 42, hanggang alas 12 na yung bingi, ako mayari. Napakahaba po niya. So pinag-aralan naman po natin, ito po talaga yung nangyari. So marami po silang debate. Sa chapter 12, 3-4, ang sabi po dyan, no, well, I know few things myself. Nagsasalita po dito si Job. Response niya po ito kay Zophar. No? And then ang sabi niya dito, and you're no better than I am. Wow! Hindi kayo nakahigit sa akin. Ang sinasabi po ni Job dito, mas mabuti ako sa inyo. Nakarinig na kayo ng taong ganyan. Ito po si Job, lumitaw na po ang kanyang puso. So, who doesn't know these things you've been saying? Sino ba din nakakalam sa mga sinasabi nyo? Yet my friends laugh at me, for I call on God and expect an answer. I am just and blameless man, yet they laugh at me. Matuwid ako at walang kapintasan na tao. Tingnan niyo po kung anong klaseng puso meron si Job ngayon na sinagot niya ang kanyang mga kaibigan. Sa Job 32 verse 1, laktaw po tayo. So these three men stopped answering Job. Si Eliphaz, si Eliab, at saka po si Zophar. Zophar, ito po ang sagot ni Job. Sabi po niya, no? Job, sabi po niya, so these three men stopped answering Job because he was righteous in his own eyes. Matuwid lang si Job sa kanyang paningin. Tumigil na pong nagsalita yung tatlong kaibigan niya dahil nakita nila si Job, matuwid siya sa paningin niya. Akala niya matuwid po siya. Sa chapter 27 po, verse 5, I will never admit you are in the right. Ang sabi po niya sa mga kaibigan niya, hindi ko aaminin na tama kayo till I die. Matindi po ito. Hindi ko aaminin na tama kayo hanggang mamatay ako. I will not deny my integrity. Tingnan niyo po ito. Meron ng pride. Ano po yung integrity niya dito? Hindi na faith, reputasyon. Kaya sabi ng asawa niya, nangawakan ka pa sa reputasyon mo, gusto mo makita ng mga tao. Kasi po si Job sabi niya, buhat nung bata ako, mabait na ako, tumutulong ako sa mga mahirap, yung mga widow, inaalagaan ko, marami akong tinulungan na tao, hindi ko tinitingnan na malaswa ang babae, naging tapat ako sa asawa ko. Ang dami po niyang pinagmalaki sa gawa po niya. Napakarami po. Naalala niyo po yung rich young ruler, nang sabi ng Lord, obey God's command, sabi niya, bata pa po ako, sunod-sunod ko na yan, parang yun si Job. Nung sinubukan lang siya ni Lord, o sige, kung ginusunod mo yan, meron ka pa isang kulang. No, ibenta mo yung ari-arian mo at pamigay mo sa mga kalulo. Sa mga mahirap. No? Yan, yung mga hindi Tagalog, yung po, kalulo, at tinaka yung balukan yan. No, sa mga mahirap kanya at sumunod kayo sa akin, nalungkot po siya. Dahil yung puso niya, mahal niya ang pera. Ito po si Job, sabi niya, pinagmamalaki niya, ang lahat ng nagawa niya, tumulong siya sa mga mahirap, mga widow, inalagaan po niya. No, wala siyang pinabayaan, kahit sinong lumapit sa kanya, binibigyan po niya. Sabi niya, I will not deny my integrity. Yung reputasyon ko. Nakilala akong mabait, mapagbigay, kilala akong generous. Job 6:29, relent, do not be unjust, consider, for my integrity is at stake. No, ilang beses po niya sinasabi yung mga integrity niya sa kanyang mga kaibigan. Sa mga verses lang po ito, no, hanggang dito na lang po, sa mga verses pong ito, makikita po natin na si Job ay tiwala na siyang masyado sa sarili niya. Sa sarili po niyang righteousness, which is unacceptable to God. Remember, sabi po ni Isaiah, yung righteousness ng tao, there are just filthy rags.
maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya ito po si Job, yes, righteous siya sa paningin ni Satanas, righteous siya sa paningin ng mga tao, pero hindi sa Diyos. Pero bakit sinabi ng Diyos yun? Para nga, sabihin niya, para magamit niya sa Satanas. Makita nyo dito yung sovereignty ng Lord, yung power ni Lord, na pwede niyang utusan kahit po si Satanas na maging instrumento para dun sa purpose ng Lord. Ganito po makapangyarihan ng Lord. Para lang, bakit inalaw ng Lord ito kay Job? Para mabago si Job. Makita ni Job yung kanyang karumihan, yung kanyang kasalanan. Ang sabi po ng Philippians 3:9, and be found in Him, not having a righteousness of mine own. Hindi po pwede yung righteousness po natin. Kaya hindi po tayo pwedeng maligtas ng mabuting gawa lang po natin. Sabi po dyan, no, that comes from the law, but that which is true faith in Christ. Yung righteousness, sabi po dyan, galing kay Kristo lang. The righteousness that comes from God on the basis of faith. Romans 10:1-4, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Sinasabi po ni Paul dito, ang prayer niya maligtas ang kanyang mga kapwa Israelite. Verse 2, for I bear witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Very zealous sila, very enthusiastic sila, pero hindi galing sa kaalaman ng Diyos. Hindi galing sa wisdom ng Lord, hindi galing sa Word of God. Ang sabi ni Paul, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, gumagawa sila ng sarili niyang righteousness. No, para po yung mga Pariseo, may mga self-righteous po sila. They did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Hindi tayo maliligtas ng ating mabuting gawa. Hindi po sinasabi ng Bible na pwede na tayong gumawa ng masama kung pag tumanggap na tayo kay Kristo. Kasi po, kapag tumanggap kay Kristo, yung gagawin mong mabuti ngayon, hindi na kahipokrituan. Gumagawa ka ng mabuti para i-glorify ang Diyos sa buhay mo na binago ka na ni Kristo. Amen. Kaya nga po yung lahat ng tao nakita nyo na mabuti na wala kay Kristo, para sa sarili po yan, kahipokrituan po yan. Nagdo-donate po dito, nagpapagawa ng ganito, nagbibigay sa mga mahirap, pero wala si Kristo, para po sa parangal po nila yun. Kahipokrituhan. Romans 1:17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Si Job, hindi siya namuhay by faith. He lived by his good works without God. Ito yung malaking problema ni Job. Tama yung sinasabi niya, tama yung ginagawa niya, pero mali ang puso niya. Yung glory, kinukuha niya. He did not live by faith in God. Dapat po yung righteousness natin by faith. Kaya yung dinedeclare po natin, by grace I am righteous. It's all because of Jesus. It's not because of what we have done. It's all because of Jesus. Amen. Ito po yung problema ni Job sa kanyang puso. Yung pong righteousness niya, nakadepende po sa mga ginawa po niya at ginagawa po niya. Sa kanyang sarili lang po. Pero makita po natin, no, yung own righteousness ni Job, nagresulta po ito ng pagsumbat sa Diyos. Nagreklamo na po sa Diyos. Makita po natin yan. He even cursed yung pong birthday po niya. Sa chapter 1, chapter 2, tama yung mga sinasabi niya. For 7 days, umupo sila ng kanyang, nung dumating yung kaibigan niya, 7 days silang umupo. Nananaghuy lang po sila. Pagkatapos ng 7 days, on the 8th day, hindi na po matiis ni Job. Nagsalita na po siya ng hindi maganda. Job 3:1. After this, yung pong 7 days na dumating yung kanyang mga kaibigan, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. And actually po, kiners pa niyo yung womb ng nanay niya, kiners po niya ang araw, kiners po niya ang langit, kiners po niya ang marami po dito. Ang dami niyang sinumpa. Dito pa lang po sa chapter 3, makikita na po natin na lumitaw na po yung self-righteousness ni Job. Sinumpa niya po niya, buti pang hindi na ako pinanganak. Di ba ganyan kuminsan ng tao kapag mabigat ang problema, mapangin na ako may panganak, Gino. Makanya mupaling ka na akong kalalagayan.
No, parang sinasabi natin, may kamali ka, Lord. Sinasabi ni Job dito, nagkamali ka, bakit mo pa ako binuhay? Bakit mo pa ako pinanganak? Sabi po dito sa chapter 10, 1-8, no? Basahin nyo lang po sa bahay ito, maganda po ang kwento po ni Job. Ngayon lalong mas naintindihan po natin. I am disgusted with my life. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. No, yung ano ba yung Tagalog ng disgust, no? Nakakasuyahan ang buhay kong ito. I'm disgusted with my life. Alam niyo na po yung ibig sabihin niyan. Let me complain freely. Sabi po niya, my bitter soul must complain. Ito na ho, hindi na po niya matiis. Magko-complain na ako. I will say to God, don't simply condemn me. Huwag mo lang ako basta i-condemn. O Diyos, kanya. Tell me the charge you are bringing against me. Ano ba yung paratang mo sa akin? Bakit ganito ang ginawa mo sa buhay ko? Ito na po si Job. What do you gain by oppressing me? Anong makukuha mo, Panginoon? Na pinapahirapan mo ko. Why do you reject me? The work of your own hands. Bakit mo ko itinaboy? Bakit ganito ginawa mo na ako'y linikha mo sa iyong kamay? While smiling on the schemes of the wicked. Nakangiti ka sa mga plano ng mga masasama. Then sabi dyan, are your eyes like those of human? Ang mga mata mo ba, Panginoon, ay katulad lang ng tao? Do you see things only as people see them? Is your lifetime as long as ours? Pinagko-question niya po ang Diyos dito ng matindi. Is your life so short that you must quickly probe my guilt and search for my sin? Matindi po yung mga binigkas po ni Job dito laban sa Diyos. Although you know I am not guilty. Wow. No, dagang mayabang na si Job, pulong-puno ng pride. Sa kakagawa po niya ng mabuti buhat nung bata siya, hindi niya alam na unti-unti siyang nilalamon ng pride. And then, sabi po niya dyan, although you know I am not guilty, no one can rescue me from your hands. You formed me with your hands, you made me, yet now you completely destroy me. Ginawa mo ko, pero ngayon, winasak mo ang buhay ko. Alam niyo ba, daming sinabi ni Job, no? Pero chapter 38 na ho tayo, kasi baka hindi tayo matapos. Chapter 38, sumagot na po ang Diyos. Isipin niyo po anong sagot ni Job. Sabi ng Panginoon, ay sorry Job, no, napagtripan kasi kita. Sorry Job, no, tama ka. Anong sagot ng Panginoon dito? No, Job chapter 38, 1-4. Then the Lord answered Job from the whirlwind. Sumagot ang Diyos sa malakas pong ipo dito, no? Then sabi niya sa verse 2, who is this that questions my wisdom with such ignorant words? Sino to na kinu-question ang aking karunungan na kanyang mga salita na walang laman? Verse 3, brace yourself like a man because I have some questions for you. Humanda ka, sabi niya. Magpakalalaki ka dahil may mga tanong ako sa iyo. You must answer them, sabi ng Panginoon. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you know so much. Nasaan ka nung ginawa ko ang mga pundasyon ng mundong ito? And then sinabi ng Lord dyan ng mga creation niya, ginawa ko ang langit, nung ginawa ko ang mga ulap, ang ulan, ginawa ko ang mga hayop, ang mga halaman, nasaan ka, Job? Siguradong alam mo dahil matanda ka na, sabi niya, ang Lord naman lang nag-iinsulto ngayon kay Job. Nasaan ka, Job? Kanya. Na kung talagang matalino ka, sagutin mo ko, nasaan ka? Ganyan, ito pong chapter 38, yan po lahat ng sinabi ng Job, ng Lord kay Job, na ang lahat ng linikha ng Panginoon, nasaan ka? Kaya kapag nagre-reklamo tayo sa Lord, tanong mo sa sarili mo, nasaan ka nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa? Chapter 40 na ho tayo. 41-5. The Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? No, ikaw ba na nakikipag-away sa makapangyarihan, sa Almighty God, itatama mo ko, iko-correct mo ko? Let him who accuses God answer him. Then Job answered the Lord, I am unworthy. Natauhan na po si Job. Sa dami ng sinabi ng Lord ho dito actually, konti lang po yung nabasa natin. Basahin niyo po sa bahay, maganda po ito. I am unworthy, hindi po ako karapat-dapat. How can I reply to you? Kaninang yabang niya, di ho ba?
Ano pa paratang mo sa akin, Panginoon? Wala akong kasalanan, hindi ako guilty, meron akong integrity. Pero ngayon, nung sinabi ng Lord, nasaan ka? Nung ginawa ko lahat ng ito. In fact, sinabi pa niya na, alam mo ba itong behemoth? Yung pong behemoth dito, parang nagdi-describe po ng napakalaking dinosaur. Na kahit lumaki po, walang pwedeng hindi nyo pwedeng gawing pet ito. Pero sa akin sumusunod yan. Na lumaki yung ilog, no, na sa bunganga niya, hindi man siya natitinag. No, yung buntot niya para siyang cedar tree. Kaya malaki po siya. Yung cedar tree po, no, nasa 50 hanggang 60 feet po yan. Buntot pa lang ho. Kaya parang dinosaur po talagang dinidescribe ng Lord. And then I think sa chapter 40, ang dinidescribe po niya yung isa na Leviathan. Ang Leviathan po, isa po siyang dragon. Na matigas lahat ang katawan po niya, ang scales po niya. Tingnan mo itong Leviathan na ito, na napakabagsik. Niwala sa inyo na pwede niyong itali ito. Nagbubuga ng apoy sa kanyang bibig. Ang sabi po niya, nag-aapoy ang kanyang ilong. Ang sabi niya, walang pana, na walang sibat ang tumatalab sa kanya. Batuin niyo siya ng inyong mga binabatong malalaking bato para lang yung dahon sa kanya. And yet, sa akin, sumusunod yan. Sabi ng Lord ganyan, sino ka, Job? Kung yung mga yan hindi mo mapasunod, bakit mo ko kino-question, Job? And then, maaring sa panahon ni Job, no, buhay po ang maraming dinosaurs, kaya po ito tinuturo ng Lord sa kanya. Tignan mo yung mga yan, sabi po niya. So ngayon, i-correct mo ko, itatama mo ko, sabi po niya. Kaya sabi ni Job, I am unworthy, how can I reply to you? I put my hand over my mouth, I spoke once, but I have no answer. Twice, but I will say no more. I am unworthy, Lord. Ang sinasabi ni Job dito, tinatakpan ko na po ang bibig ko. Tama na po. Alam niyo po, kung wala kayong masasabing matino sa tao o sa Diyos, isiper niyo po yung bibig niyo. Chapter 42, 1-6. Si Job po ay sumagot sa Diyos. I know that you can do all things. Nagpakumbaba na po siya dito. I can do all things. You can do all things, sabi niya sa Panginoon. No purpose of yours can be thwarted. Wala kang layon. Nakita ni Job, merong purpose ang Lord kay Job. Kaya sabi niya, wala kang layunin, Panginoon, na hindi pwedeng hindi mangyari. So nakita ni Job na may purpose. Ano yung purpose? Para itama yung self-righteousness ni Job. Nakala niya, yung paggawa po niya, yung pag-offer niya ng mga burnt offerings araw-araw, kinalulugdan ng Diyos yun. Pero, kaya nga po sa atin, yung nag-offer tayo dito, nagsisimba tayo, bakit kayo nagsimba ngayon? Para sabihin ng ibang tao, matuwid tayo? Kaya tayo nagsimba ngayon kasi mahal natin ang Diyos. Amen ho ba? Yun po dapat, kasi karapat dapat sambahin ang Diyos. Dapat lang magpasalamat sa Diyos. Yun po dapat ang motibo natin. Opo, kapag nag-offer tayo dito, pinagpapala tayo ng Diyos, nag-expect tayo. Pero yung number one, bakit natin ginagawa yon? Dahil mahal natin ang Diyos. Biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo nandito. Biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo nakapagbibigay. Biyaya, grace lang po ng Lord, bakit tayo nakakatulong sa ibang tao. Amen. Alam niyo po, nung ginagawa ko ito, nakikita ko yung self-righteousness. Agad ko pong sinyak yung sarili ko, Lord, baka meron akong self-righteousness. Tumahimik muna po ako. In-assess ko po ang buhay ko, baka may self-righteousness na po ako sa mga ginagawa ko. Lord, sabi ko, kung meron man, i-reveal mo at patawarin mo po ako, Panginoon. Bakit ako nakatayo ngayon? 17 and a half years na ako nagdadialysis. Hindi po dahil mabuti ako, dahil lang po sa biyaya mo, Panginoon. Hanggang ngayon, masakit po ang pakiramdam ko actually. Kaya medyo hindi po ako naunang umakyat ng misis ko. Masakit po, 1 hour lang po yung tulog ko kasi. No, hindi po, naman ako nakatulog. Kahapon, ang haba-haba ng tulog ko ngayon is 1 hour lang. Masakit po yung mga buto at saka po yung mga hirapan po akong umakyat. But sabi ko, Lord, salamat po, biyaya mo lang. I have learned to thank the Lord in all circumstances. Dahil biyaya lang ng Lord. Kasi pag nagreklamo ka sa Lord, parang sinasabi mong, mali ang Diyos, ikaw tama ka. Self-righteous. It is self-righteousness. Which is, ang sabi nga po nung tinuturo ko ito sa mga sa mga mini-mentor ko, si AJ, yung isang worship leader. Sabi niya, Pastor, yung palang self-righteousness, silent killer. Opo.
Yung pong pagiging self-righteous, yung pride, hindi mo alam, nagkakaroon ka na. Silent killer po yan. Hanggang bandang huli, nilamon ka na ng pride, linamon ka na ng self-righteousness. Kaya si Job sabi dito, no purpose of yours can be thwarted. Sabi diyan, you ask, who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand. So nagre-repeat na po si Job dito. Ito po yung point number 3 natin. Job repented sa kanyang kasalanan when God spoke to him. Sabi niyan, I did not understand things too wonderful for me to know. Lord, nagre-repent ako. Sabi niya, you said, listen now, I will speak, I will question you, and you shall answer me. My ears have heard of you, and now my eyes have seen you. Nakita ba niyang literal ang Diyos? Hindi po. Ang sinasabi niyang, my eyes have seen you, ngayon po, maliwanag na sa akin, nakita ko na. Na banal kayo, makapangyarihan kayo sa lahat, at ako po ay makasalanan at hindi matuwid na tao. My eyes have seen me. Nakita ko na po ngayon ang sarili ko. Ang sabi ni Job. Therefore, ang sabi ni Job dito, I despise myself and repent in dust and ashes. Nagsisisi na po ako, nagre-repent ako, Panginoon. Always remember, self-righteousness is silent killer. Dinidespise po ng Panginoon. Ito po yung dahilan. The reason why God allowed po yung mga tragedy sa buhay ni Job ay para mabago si Job. Para mabago si Job. Kasi kung konting problema lang, hindi mababago si Job. Alam ng Diyos, dapat matinding problema. Kaya nung dumating si Satanas, alam na po ng Lord ang gagawin niya. Hindi po siya nag-isip muna. Kasi po, before the time began, alam na po ng Lord ang lahat ng gagawin niya. He already determined the end from the beginning of time. Alam na po ng Lord. Kaya yung future po natin, alam na po ng Lord. Kaya alam niyo po, di ba sabi ng Lord sa Jeremiah 29:11, my plans for you is to prosper you. Pero bakit ganun and not to harm you? Bakit na-harm si Job? Because of self-righteousness. Self-righteousness is very dangerous. Yung iniisip mong mas matuwid ka sa iba, iniisip mong mas banal ka sa iba, iniisip mong mas prayerful ka sa iba, iniisip mong mas masipag ka sa iba, iniisip mong mas mapagbigay ka kaysa sa iba. Kapag pinagmamalaki mo na ang lahat ng gawa mo, self-righteous ka na, kapatid. Dapat ang sabihin mo sa Lord, Lord, kaya lang po ako nakakagawa ng mabuti sa biyaya mo lamang po. Kalakasan ang binibigay nyo, yung biyayang pinagkakaloob nyo sa akin. Amen po ba? Amen. Kaya ito po, lalo na nung nagreklamo si Job, nakita ng Lord, alam niya, masusumpa siya. Sa Isaiah 45:9, ang sabi po dyan, woe to those who quarrel with their maker. Alam niyo po yung woe dito? Sumpain. Sumpain yung inaaway, yung lumikha sa kanila. Sino ba lumikha sa atin? Ang Diyos po. Ang sabi po dyan, no? Hindi ko na po tatapusin kasi wala na tayong oras. Sa Numbers 14:27-29, how long must I put up with this wicked community? Ang Lord po nagsasalita dito. And its complaints about me. Bakit sila? Nandyan yung mga complaints nila sa akin. Ang sabi ng Panginoon, wala silang kakatunggil na nagko-complain. Yes, I have heard the complaints the Israelites are making against me. Ito po yung, pumunta na kayo sa Promised Land, ayaw po nila. Ito po yung kwento ni Joshua and Caleb. Kung natatandaan nyo. Sabi po ng Lord Hujan, now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. You will all drop dead. Kasi sabi nila, buti bang mamatay na lang tayo dito sa wilderness. Kaya sabi ng Panginoon, kayong lahat mamamatay sa wilderness. Bakit? Because you complained against me. Kaya sabi ko sa inyo, delikado po ang nagko-complain sa Lord. Naranasan ko na po yan. Delikado po. Kaya kung may mga ginawa tayong complain, bago po dumating si Satanas, napayagan po ng Diyos. I-repent na po natin habang nakaupo kayo dyan. Amen. Amen. Sa 1 Corinthians 10:9-11, baka sabihin nyo Old Testament lang, nor should we put Christ to the test. Huwag natin subukan si Kristo. As some of them did, then died from the snake bites. Referring sa Israelites, yung marami pong pinadalang, dahil mareklamo po sila, nagpadala po ang Diyos. Yung Diyos po doon, ang sinabi po Paul dito, si Kristo. Kaya yung Diyos ng Old Testament ay si Kristo. New Testament po ito, pero sinasabi ni Paul, yung nagpadala ng
mga ahas noon para po parusahan ng mga Israelites si Kristo. And don't grumble as some of them did. Huwag tayong magreklamo kay Kristo. Nagreklamo sila kay Kristo. Yung Diyos ng Old Testament, si Jesus din po. Maliwanag po ito, sinabi po ni Paul, no? As some of them did, ang sabi diyan, and then they were destroyed by the angel of death. These things happened to them as examples for us. They were written down to warn us to who live at the end of the age. Lahat po na nakasulat na yan, maging yung buhay ni Job. Kaya po pinayagan po ng Lord yan, maging yung buhay ni Job para po tayo ay matuto sa kanilang buhay. Amen. Matuto po sa naging reklamador na Israelita, matuto sa self-righteous na si Job. Alam niyo po, meron pang isang reveal po ang Lord sa akin dito sa James 5. Sabi ng Lord, makikita niyo po si Job wala po dun sa mga Hebrews chapter 11, yung mga heroes of faith. Dapat yung pong nagumpisa po kay Enoch, no, kay Abel, kay Abraham, dapat nandun na po si Job. Pero bakit wala? Dahil hindi po nag-live by faith talaga si Job, bandang huli na lang. Nag-live po siya by his good works, self-righteousness po. Pero sa James 5:11, 12, pwede ba nating pakita ito sa James 5? Sabi po dyan, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance. Not about Job's faith. Nag-persevere si Job. Kahit po ganun, kahit po mali yung naging puso ni Job, hindi siya bumitaw sa Diyos. Nagpa-correct siya sa Diyos. Kahit mali po yung kanyang, yung kanyang righteousness. Sabi diyan, he persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Ano Lord? Full of, sandali. You are full of compassion and mercy? Sa ginawa mo, makita, ano ba yung full of compassion and mercy sa ginawa po ng Panginoon dito? Yung si Job po, kinorek niya. Kung hindi niya i-correct si Job, pupunta ng impyerno si Job. Because of self-righteousness. Kaya nga po, habag pa ho ng Lord ito. Mercy pa ho ng Lord ito. Nahabag po siya. Kasi po anong ginawa po ni Job? Sabi nga po dito ni James sa verse 12, nasabi diyan, above all, my brothers and sisters, do not swear. Huwag kayong sumumpa. Si Job sumumpa po sa langit, sinumpa ang kanyang kapanganakan, sinumpa ang araw. No, ang sabi po diyan, by heaven or by earth or by anything else, kahit ano, ang dami po sinumpa ni Job sa chapter 3 kanina. Di ba yung sinabi ko sa inyo? All you need to say is simple yes or no. Maging tapat lang kayo sa salita ninyo. Ito yung sinasabi dito. Otherwise, you will be condemned. Kaya sabi ni Job, bakit mo ko kinondemn? Meron pong condemnation kapag tayo ay nagka-curse, sumusumpa. Meron pong condemnation kapag tayo ay nagre-reklamo sa Diyos. Kaya nga po sabi po doon sa verse 11 kanina, the Lord is full of compassion kay Job. Naawa pa. The Lord is full of compassion kay Job. Ayaw niyang mapunta ng impyerno. Alam niyo po, ginawa pong example si Job. Hindi na po naulit ito at pinasulat po ng Lord. Pinakamatandang aklat. Para lahat tayo, hindi na natin danasin ay yung dinanas po ni Job. Yes, hindi na natin dapat danasin to. Matuto tayo na huwag maging self-righteous. Yes, gumawa po tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng tama. Pero hindi dahil sa atin. Dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa atin, tinatawag po yung grace ng Lord. It's all about the grace of God. Kung bakit ka nandyan nakaupo kapatid, wala ka sa ospital, wala ka sa bilangguan, dahil yan sa biyaya ng Lord. Kung bakit buhay ka pa, kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon, biyaya, grace lang ng Lord. Yun po dapat ang lagi nating sabihin. Huwag nating ipagmalaki kung magkano na ang binigay natin sa church. Grace lamang po ng Lord kasi kaya pong tanggalin ng Lord yan sa segundo lang na nangyari kay Job. Huwag nating ipagmalaki kasi grace lang po lahat. Biyaya lang po ng Lord. Amen po ba? Sa habag po ng Lord, ang ginawa po ng Lord, dahil nag-endure si Job, binalik po niya double blessing. So we will go to our fourth point. Job had an unfailing faith in God because Job patiently endured his trials and was restored with double blessings. Sabi po sa verse 10 to 17, when Job prayed for his friends, so nagpatawad na si Job dito. Actually, meron po siya unforgiveness din eh. Sabi ng Lord sa kanya, pag-pray mo mga kaibigan mo, the Lord restored his fortunes. The Lord gave him twice as much as before.
Then all his brothers and sisters na actually po, mga brothers sisters niya, maging mga teenager po, nung may karamdaman siya, pinagdudura siya, iniwan po siya. Sabi diyan, bumalik na, they came and feasted with him in his home and they consoled him, no? Kinomfort po siya, comforted him because of all the trials the Lord had brought against him. And each of them brought him a gift of money and a gold ring. Binigyan po siya ng pera at ng gold. So the Lord blessed Job in the second half of his life even more than in the beginning. Ganito po, merong compassionate at merciful ang Lord. Kasi po talagang ayaw ng Lord, actually, ayaw ng Lord na saktan ang tao. Pero yun lang alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa tao. Yun lang ang problema, yun lang ang trahedya na magbabago kay Job. Na para hindi siya mapunta ng impyerno. Sa habag ng Diyos, nabago si Job. At sa habag ng Diyos, bumawi po ang Lord. Pinagpala si Job ng doble-doble. No, sabi diyan meron dati 7,000 sheep, ngayon 14,000 sheep na po. Dati 3,000 camels, 6,000 camels na. Dati 500 na pairs of oxen, ngayon 1,000 na. Dati 1,000 female donkeys ay 500, ngayon 1,000 na, dumoble. He also gave 7 more sons and 3 more daughters. Binigyan siya muli ng 10 anak. Ngayon yung mga anak niya hindi na po mabisyo, hindi na matino. Sabi diyan, he named his first daughter Jemima and the second Keziah and the third Keren Hapux. Tabalo ba kanya yung laguni? No? Verse 15, in all the land, no women as lovely as the daughters of Job. Pag sinabing no women as lovely as yung mga dating mga anak ni Job, ang problema ni Job, siya lang ang righteous. Ang problema ni Job, hindi niya tinuruan ng righteousness ang kanyang mga asawa at kanyang mga anak. Siya lang, yung righteous kasi nga self-righteousness. Kaya yung mga anak niya mabisyo, mga babae umiinom. Pero yung mga anak niya ngayon, yung mga babae po dito, they are lovely. Ibig sabihin dito, maka-Diyos na po sila. Kaya sabi po dito, and their father put them into his will along with their brothers. Meron po silang malaking mana. Job, ito pa po yung bonus ni Job. Nasa almost 100 years na si Job nung nagka-problema siya. Nabuhay po siya ng 140 years pa. Ibig sabihin po, nabuhay po si Job ng more than 200 years old. Ganito po talagang bumawi ang Lord. Sabi nga po ni James, the Lord is full of mercy and compassion. Alam niyo po, kapag pinagtiisan niyo po ang problema, pag pinagtitiisan po natin, kahit yung problema ko, pinagtitiisan po natin, no, problema mo, pagtiisan po natin, double ang blessing po natin. Dahil babalik po ng Lord. Kasi sabi po ng James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial. Pinagpala yung nanagumpay sa mga pagsubok. Because savings to the test, kapag pinanghawakan mo ang Panginoon sa pagsubok mo, that person will receive a crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Tandaan po natin, si Job po, hindi niya ginawa nung una yung mga bagay-bagay dahil mahal niyang Diyos. Hindi po, mahal niya ang sarili niya. Pero tayo, kahit may pasubok tayo, mahal natin ang Lord, magpe-persevere tayo sa lahat ng pagsubok po natin. Amen po ba? Hebrews 10:36, patient endurance is what you need now. Ito ang kailangan mo so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Bago mo makuha yung promise ng Lord, kailangan ka munang mag-endure with patience. Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will reveal in us. Kahit yung suffering ni Job, hindi po siya pwedeng ikumpara dun sa glory na ngayon binigay ng Diyos kay Job. Ano man ang suffering mo, kapatid, no, pagtiisan mo yan, hindi yan pwedeng ikumpara dun sa glory na ipagkakaloob ng Diyos kapag tayo'y nasa langit na. Amen. Ngayon pa lang, pagpapalain ka na ng Lord. So unfailing faith in God alone is the key to overcoming trials. Amen. So the unfailing faith of Job, number 1, Job did not sin but worship God even in the midst of severe tragedy. Job held on to his faith even when he was afflicted with painful sores. Job repented when he realized his sin when God spoke to him. And Job patiently endured his trials and was restored with double blessings. Ito po yung mga reason. There are reasons why God allows trials sa ating mga buhay. Number 1, to sanctify us. Job was sanctified. He was purified.
Number 2, to grow in faith. Finally, meron ng faith si Job at nag-grow na po siya. And to shame Satan, napahiya si Satanas dahil hindi bumigay si Job. Hindi bumigay si Job. Kung ano man po ang ano natin, alam niyo po, ibig sabihin niya kapag bumibigay tayo sa ating mga pagsubok, parang pinapahiya natin ang Diyos. Pero kapag nangahawakan tayo, ako po 17 and a half years na ako nagdadialysis. Dahil ayokong ipahiya ang Diyos. Hindi po sa lakas ko, hindi dahil sa kabutihan ko, dahil po sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa akin. Ipahiya po natin si Satanas na kahit anong mangyari, huwag tayong bibitaw sa ating Diyos. Ang Diyos lang ang kakampi mo, bakit mo pa siya bibitawan? Amen. Ang Diyos lang ang tunay na nagmamahal sa iyo, bakit mo siya bibitawan? Ang Diyos lang ang solusyon sa iyong pagsubok, bakit mo iiwan ng Diyos? Amen. And of course, ang pinakalas, to glorify God. Gin-glorify po ni Job bandang huli ang Diyos. Opo, kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kapag nagtatagumpay tayo sa ating pagsubok, pinupuri, pinaparangalan natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, maaaring makita po natin, masipag kayo, masipag tayo sa gawain. Pero alam niyo po, minsan, nakakalimutan natin na yan ginagawa natin dapat para sa Diyos. Sa book of Revelations, before we take the Holy Communion, sa church in Ephesus, ang sabi ng Lord, sa Revelations 2:5, I know your deeds. Sabi, alam ko yung magawa niyo, sabi ng Panginoon. Your hard work, parang si Job. And your perseverance, parang si Job. I know that you cannot tolerate wicked people, parang si Job. Ayaw niya ng masama. That you have tested those who claim to be apostles but are not and found them false. You have persevered and have endured hardships, parang si Job. At parang din po tayo. For my name, sabi dyan, no, you endured hardships for my name and have not grown weary. Hindi ka sumuko, ang sabi po dyan. And then, yet, I hold this against you. Meron akong laban sa'yo, sabi ng Lord. Meron laban si Lord? Napakasipag ng mga church na ito. Maganda ang ano nila, ayaw nila ng masama, masipag sa gawain. Sabi ng Lord, alam ko yung mga gawa ninyo, alam ko ang mga paghihirap nyo, ang mga pagtitiis nyo para sa aking pangalan. Pero meron akong laban sa inyo, sabi ng Panginoon. You have forsaken the love you had at first. Sa ibang salin po, you abandon your first love. Nakalimutan mo na ako. Ang nangyayari po kung minsan gumagawa ka, nagsisimba ka, pero hindi na para sa Diyos, para sa sarili mo na. Ang mga church sa Ephesus, napakasipag po nila. Pero rinibuke po ng Lord dahil wala na yung first love kay Lord. Dapat hindi po nawawala yung first love kay Lord. Pag nawala na po yung first love kay Lord, nagiging self-righteousness na po tayo. Nagiging self-righteous na po tayo. Self-righteousness is a silent killer. Sabi ng Lord dyan, consider how far you have fallen, repent and do the things you did at first. Kasi po, nung una yung church sa Ephesus, lahat ng ginagawa nila ay biyaya lang ng Lord, grace lang ng Lord. Pero ngayon, ginagawa nila, ay baka sabihin nila hindi kami righteous, ay baka sabihin ng tao, reputasyon, integrity na lang nila. Sabi ng Lord, repent and do the things at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Alam niyo po, lahat po tayo tinamaan po dito. Kung meron tayong self-righteousness, nakalimutan natin ang first love natin kay Lord, mag-repent po tayo. Amen. Ito po ang ating pagkakataon. So, unfailing faith is doing good things by the grace of God. Amen. Kung gumagawa man kung tunay yung pananampalataya natin, gagawa tayo ng mabuti dahil yan sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang